Sa gitna ng maputla at madilim na gubat sa dulong bahagi ng bayan ng San Isidro, kung saan ang mga puno ay matatanda na parang mga halimaw na nakatayo sa liwanag ng buwan, na ang mga ugat nila ay humihila sa lupa tulad ng mga kamay ng mga patay na naghihintay ng bagong biktima, nakatira ang mga tao na laging nanginginig sa bawat bulong ng hangin. Pinangingilagan nila ang lugar na iyon mula pa noong unang panahon dahil sinasabing ito ay pugad ng mga aswang, mga nilalang na hindi ordinaryong hayop, kundi mga anino na may mga mata na namumula sa dilim, na naghihintay ng mga kaluluwa na mawawala sa gabi. Ayon sa mga kwentong salinsali ng mga matatanda, ang mga aswang na iyon ay nagmula sa lahi ng isang sinaunang nilalang na nagangailangang makuha ang gintong buhok ng isang engkantada. Isang magandang nilalang na may kapangyarihang gawing ginto ang bawat hawak niya. Ngunit nabigo ang nilalang na iyon sa kanyang plano, ang engkantada ay tumakas sa kagubatan, iniwan siyang galit na parang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib, na nagdudulot ng usok na amoy ng nasusunog na laman ng tao. Sa galit na iyon, nagpasya ang nilalang na iyon, na tinatawag nilang Dagul, na gumanti sa mga tao ng San Isidro. Dahil nakatira siya sa pusod ng gubat, doon siya nagparami ng mga lahi sa pamamagitan ng pakikipagsiping sa iba't ibang uri ng mga aswang. Mga tikbalang na may mga paa ng kabayo na gumagalaw ng walang tunog sa gabi. Mga manananggal na nag-uulos ng kanilang katawan upang lumipad at kumain ng mga bituka ng natutulog, at mga sigbin na may mga mata na parang mga bituin na nagiging pula kapag gutom na sila. Ang Dagul ay hindi simpleng aswang, siya ay isang mataas na uri ng nilalang, isang daghano na may kapangyarihang baguhin ang anyo ng kanyang mga anak, gawing parang ordinaryong tao sa araw ngunit magiging halimaw sa gabi, na ang kanilang mga ngipin ay matulis at puno ng dugo mula sa mga naunang biktima. Marami na ang mga henerasyon ang nagdaan, at kahit na ang mundo ay unti-unting naging moderno, mga kotse na nag-uugong sa mga daan ng malalaking lungsod, mga ilaw na kumikinang sa gabi. Hindi pa rin nakakaabot sa San Isidro ang kuryente o kahit ang tunog ng radyo na nagdadala ng mga balita mula sa malayo. Sa halip na maging hadlang ang kawalan ng modernidad, para sa mga tao roon, ito ay biyaya, isang simpleng buhay na walang ingay ng mga makina, ngunit puno ng katahimikan na laging may bahid ng takot. Namuhay sila ng simple, kontento na sa 3 beses na pagkain sa isang araw, kanin na may adobong manok na mula sa kanilang sariling manok, at mga gulay na kinukumpol mula sa hardin na puno ng mga dahon na parang mga dila ng mga halimaw. Naging pangkabuhayan na rin nila ang pagbebenta ng mga kahoy na panggatong sa ibang tao. Dahil ayaw nilang mapahamak sa gubat na iyon, ang bawat kahoy na kinukuha nila ay may alaalang ng mga kwentong nakita nila sa gabi. Ng mga anino na gumagalaw sa mga sanga at ang mga bulong na uwi na kayo na parang huni ng mga uwak na gutom. Iniwasan din nila ang gubat na nasa dulong bahagi ng bayan, na ang mga puno roon ay hindi ordinaryong puno, kundi parang mga katawan ng mga patay na nakatayo, na ang mga dahon ay gumagalaw kahit walang hangin, na parang mga dila na humihimod sa hangin na puno ng amoy ng dugo. Subalit dumating ang araw na naubos na ang mga panggatong sa kagubatan na dati nilang pinagkukuhanan, ang mga puno roon ay naging payak na parang inubos ng mga anino sa gabi. At ang lupa ay basa ng tubig na hindi mula sa ulan kundi parang luha ng mga biktima na nawala roon. Lahat ng mga anak ng mag-asawang si Tomas at Pilar ay puro lalaki na pinangalanan nilang Ben, Uldarico, Carlito, Jonas, at Ruben, 5 binatilyo na matatag at malakas. Ngunit ang kanilang mga mata ay laging may kirot ng takot mula sa mga kwentong narinig nila mula sa mga matatanda. Naisip ng mag-asawa na sakto naman yon sapagkat nakatira sila sa pamayanan ng rural at kinakailangan nila ng mga malalakas na bisig para mabuhay. Ang mga bisig na hindi lamang para sa pagputol ng kahoy kundi para protektahan ang kanilang pamilya laban sa mga anino na lumalabas sa gabi, na ang mga tunog ng kanilang mga hakbang ay parang mga kuko na kumakalmot sa pinto. Sinabi niya sa kanyang asawa na huwag lamang silang maghangad ng kung ano-ano mang natatamasa ng iba at dapat daw ialalahanin nilang na mas mayaman sila kung ikukumpara sa iba sapagkat walang makakapantay sa yaman ng pagmamahal. Ngunit sa loob-loob ni Tomas, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na parang may mga kamay na humihigpit sa kanyang dibdib tuwing iniisip niya ang mga anak na kanyang ihahantong sa gubat. Agad namang tumango sa kanya ang kanyang asawa at sinigundahan ang sinabi ng lalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya maipakita, na parang alam niya ang paparating na dilim. Napangiti na lang ang 5 binatilyo noon sa kanilang mga magulang, ngunit ang kanilang mga ngiti ay pekeng, na parang maskara na sumasakop sa takot na nakatago sa kanilang mga puso.
Naisip nilang kung huli man sila kung ikukumpara sa taga-kabilang bayan, maswerte pa rin sila dahil mapayapa ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay parang katahimikan bago ang unos na puno ng mga bulong na hindi naririnig ng lahat. Katatapos lang nilang kumain ang kanilang agahan noon, kanin na may isdang pinakas na amoy ng asin at dagat, ngunit ang lasa ay parang may bahid ng lason mula sa mga kwentong aswang. Saglit silang nagpahinga at inihanda ang kanilang sarili para tumungo sa gubat. Ang mga itak nila ay matulis at kumikinang sa ilalim ng araw na bahagya pang sumisilip. Ngunit ramdam nila ang bigat nito na parang mga sandata laban sa mga hindi nakikitang kaaway. Nagpasyong na lamang silang huwag nang bumalik sa kagubatan pinagkukuhanan nila ng kanilang panggatong dati, dahil ang mga puno roon ay tila naagnas na parang kinain ng mga uod na hindi ordinaryong uod kundi mga anino ng mga patay. Sa kagustuhan nilang maaraos ang kanilang buhay ay minabuti nila ang sumugal at tumungo na lang sa dulong bahagi ng kanilang bayan upang doon manguha ng mga panggatong na kanilang maibebenta. Ang bawat hakbang patungo roon ay parang paglapit sa bibig ng isang halimaw, na ang mga puno sa paligid ay gumagalaw na parang mga braso na humihila sa kanila. Nakaramdam ng pag-aalala ang mga binatilyong anak nila Pilar. Hindi nila alam kung ano ang posibleng mangyari, ang kanilang mga puso ay tumitibok ng mabilis, na parang handa ng sumabog, at ang hangin sa paligid ay lumalamig na parang simoy mula sa libingan. Nagtiwala na lang sila sa kung ano mang sinasabi ng kanilang ama, at inisip nila na alam nito ang gagawin kung sakali, ngunit sa loob ng bawat isa, ramdam nila ang kirot ng hindi maipaliwanag na takot, na parang may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa mga dahon. Sa pag-aakalang hindi naman sila tatagal sa gubat na yon, hindi na sila nagdala pa ng pagkain at may inom na tubig. Ang kanilang mga bulsa ay puno lamang ng mga itak at mga lubid. Ngunit ang kanilang mga tiyan ay simula ng kumakalam na parang mga huni ng mga gutom na hayop sa dilim. Sinabi ni Mang Tomas sa kanyang mga anak na kung makakarami sila ng makukuha ay didiretso na kaagad sila sa kabilang baryo para ibenta ang mga panggatong nila. Ang kabilang baryo ay parang isang lugar ng pag-asa. Ngunit ang daan patungo roon ay puno ng mga gabi na walang liwanag. Dagdag pa niya may mga lugawan sa baryong yon kaya doon na lamang din sila kakain, kung sakali mang makaramdam sila ng gutom. Ngunit ang mga lugawan na iyon ay may mga kwentong sarili, ng mga pagkain na hindi ordinaryong pagkain kundi mga laman na hindi nabanggit sa araw. Habang tinatapos naman ni Mang Tomas ang paghahasa niya ng kanyang itak, ang tunog ng paghupa ay parang mga daing ng mga biktima, ay napatanong sa kanya ang kanyang anak na si Carlito na kung kailangan pa ba nilang pasukin ang iniiwasang gubat. Gayong nag-aalala siya dahil baka delikado doon at kung ano pa ang mangyari sa kanila, ang kanyang boses ay nanginginig na parang dahon sa hangin ng bagyo. Napabuntong hininga naman si Mang Tomas at tinugunan na lamang niya ang kanyang anak na mas marami ang makukuha nilang panggatong kapag pinasok nila ang gubat na yon. Ang mga puno roon ay matatanda at makapal, na parang mga katawan ng mga higante na natutulog, ngunit ang kanilang mga ugat ay parang mga kuko na handang umakyat sa mga dumadaan. Sinabi na lamang niyang huwag na nilang tunguhin ang gitnang bahagi ng gubat dahil baka totoo daw ang mga sabi-sabi tungkol sa daghanon na nakatira doon. Ang daghanon na iyon ay hindi simpleng aswang kundi isang nilalang na maisungay na lumalaki sa galit na ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab sa gabi at nagdudulot ng usok na amoy ng nasusunog na kaluluwa. Dagdag pa niya na marahil ay wala pang nakakarating na ibang tao sa gubat na yon. Kaya natitiyak niyang marami-rami ang kanilang makukuha, kahit paano, hanggang sabukan na lang sila ng kagubatan na yon. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng mga salita, na parang isang sumpa na kanyang ipinapasa sa kanyang mga anak. Wala nang nagawa noon ang mga anak ng lalaki kung hindi ang pumayag sa kung anumang nais ng kanilang ama. Kahit pa natatakot sila, nagpasyanod na lang sila sa kagustuhan ng kanilang ama. Ang kanilang mga paa ay mabigat na parang hinila ng mga ugat mula sa lupa. Batid naman nilang para naman yon sa kanilang kabutihan, ngunit ang kabutihang iyon ay parang isang ilusyon na mabilis na maglalaho sa dilim ng gubat. Nagmadali sila sa kanilang paglalakad patungo sa gubat dahil maaga pa yon. Hindi pa gaanong masakit ang sikat ng araw at wala pang gaanong tao sa labas ng kani-kanilang bahay. Ang mga kabahayan ay tahimik na parang natatakot din ang mga pader na magsalita tungkol sa paparating na panganib. Habang papalapit sila sa iniiwasang kagubatan, nagiging kaunti rin ang mga kabahayan hanggang sa tuluyan, wala na silang nakikita, kung hindi ang mga talahib na mas mataas pa sa kanila, ang mga talahib ay gumagalaw na parang mga dila ng mga ahas, na humihimas sa kanilang mga binti at nagdudulot ng kirot na hindi pisikal kundi sa kaluluwa.
Habang patuloy sila sa kanilang paglalakad, binalaan ni Mang Tomas ang kanyang mga anak na kapag makarating sila sa kagubatang yon, ay huwag silang gagawa ng malakas na ingay dahil hindi rin nila alam kung anong mga nilalang ang mabubulabog nila doon kung sakaling mag-iingay nga sila doon. Ang bawat tunog ng kanilang mga paa ay parang sigaw na maaaring magmulat ng mga mata sa dilim. Dahil naman sa sinabi ni Mang Tomas sa kanyang mga anak, hindi na iwasan na magtanong ni Carlito kung totoo nga ba ang kwentong may aswang na nakatira at nagtatago sa nasabing gubat. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit ang bawat salita ay parang karayom na tumatago sa katahimikan. Hindi rin naiwasan ni Ruben ang sumabat noon at sinabi niyang kung totoo nga ang tungkol doon at kung mag-isa lamang ang aswang na yon ay makakaya din nilang labanan, gayong anim silang magkakasama doon. Ang kanyang mga kamay ay kumukuyom na parang handang humawak ng itak. Napahawak pa siya sa kanyang itak at napatitig sa kanyang mga kapatid. Ang itak ay kumikinang, ngunit ang liwanag nito ay parang liwanag ng buwan na nagdudulot ng mga anino na mas matagal pa sa gabi. Agad na napailing noon ang kanilang ama at agaran ding nagsalita para tugunan ang sinabi ng kanyang dalawang anak. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi natin alam kung ano ang naroroon. Isa pa, hindi pangingilagan ng mga tao ang kagubatan sa mahabang panahon kung wala namang kakatuwang bagay na naroroon, ang kanyang boses ay matatag, ngunit sa loob niya, ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod, na parang may mga daliri ng mga patay na humahaplos. Sinang-ayunan naman ni Jonas ang sinabi ng kanyang ama. Pinagsabihan pa niya ang kanyang mga kapatid na mag-iingat at sundin na lamang ang sinasabi ng kanilang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng babala, na parang nakikita niya na ang mga anino na naghihintay sa kanila. Ayon pa rito ay hindi nila alam na baka makasalamuha nila ang nilalang nang hindi nila alam na ito na pala ang aswang na dapat nilang iwasan. Dahil parang nagiging rason ng pangamba ang kanilang pinag-uusapan ng mga sandaling yon, ang bawat salita ay parang bulong na nagdadala ng sumpa, na nagdudulot ng kirot sa kanilang mga dibdib. Nagpasya na silang ilihis ang kanilang usapan patungkol sa gagawin nilang pangangahoy sa kagubatan. Pinagsabihan na lang ni Mang Tomas ang kanyang mga anak na kapag nakarami sila ng nakuhang mga panggatong ay pwede na nila itong ihatid sa kabilang baryo. Ang kabilang baryo ay parang isang lugar ng liwanag. Ngunit ang daan patungo roon ay puno ng mga gabi na walang buwan. Dagdag pa niya kung malaki-laki ang perang ibabayad ng bibili sa kanya, ay ibibili kaagad niya iyon ng nipa ng ipapalit sa atip ng kanilang bahay. Ang atip na iyon ay luma na parang handang gumuho sa biglang ulan ng dugo. Inengganyo niya rin ang kanyang mga anak na kung nais man nilang samahan siya, ay mas maigi ngayon nang sa gayon ay hindi rin siya gaanong mahirapan pa. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng hindi sinasabing takot, na parang alam niya na ang bawat hakbang ay maaaring ang huling hakbang. Nagkasundo naman ang magkakapatid na sumama sa kanilang ama sa paghahatid ng mga panggatong kaya binilisan nila ang kanilang paglalakad. Ang kanilang mga yabag ay mabilis, ngunit ang bawat isa ay parang pagtakbo palayo sa isang aninong sumusunod. Alam nilang iyon ang unang beses nilang tumungo sa kagubatan na nasa dulong bahagi ng kanilang lugar. Kaya naging maingat sila sa kanilang galaw, ang bawat hakbang ay dahan-dahan na parang lumalakad sila sa ibabaw ng mga libingan na hindi nakikita. Sa hindi nila inaasahan noon ay tinanong ni Ben kay Mang Tomas kung bakit hindi na lang sila kumuha ng panggatong sa dating gubat na madalas nilang pagkuha ng mga panggatong. Ang dating gubat na iyon ay payapa na ngayon. Ngunit ang alaalang nito ay puno ng mga kwentong na walang tao na hindi na bumalik. Napatawa naman ng bahagya ang apat na magkapatid pero agad din silang natahimik noong magsimula ng magsalita ang kanilang ama. Ang tawa nila ay maikli na parang sigaw na natigil sa kalagitnaan. Napabuntong hininga si Mang Tomas at ipinaliwanag nito kung doon sila kukuha ng panggatong ay marahil kakaunti lang ang kanilang makukuha dahil madalas na nilang pinagkukuhanan iyon ng kahoy na ginagawa nilang uling. Ang uling na iyon ay amoy ng nasusunog na kahoy na parang nasusunog na laman sa gabi. Sinigurado naman nito sa kanyang mga anak na kapag lumipas ang ilang buwan ay babalik sila sa pagkuha roon dahil mas ligtas din sa gubat na iyon. Ngunit ang tiligtas na iyon ay parang isang salita na mailason, na nagdudulot ng kirot sa kanilang mga isip. Napatango lang din si Ben sa kanya at ipinagpatuloy nito ang kanilang paglalakad. Ang kanilang mga paa ay lumalim sa lupa na parang hinila ng mga ugat na buhay. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, natanaw na nila ang mapunong lugar na siyang pinangingilagan ng mga tao. Luntian ng mga puno sa kagubatan. Ngunit ang berdeng iyon ay hindi maganda kundi parang balat ng isang higanteng halimaw na natutulog,
na ang mga ugat ay parang mga ugat na handang umakyat sa mga dumadaan. CSA mababatid talaga na wala pang nakapunta doon, ang hangin roon ay malamig at mabango ng bulok na dahon na parang bulok na laman, at ang mga ibon sa mga sanga ay hindi kumakanta kundi tahimik na parang natatakot din sila sa mga nakatago. Nagpalinga-linga naman noon si Carlito sa mga bahaging naabot ng kanyang paningin at saka ito nagtanong kung iyon na ang gubat na kanilang patutunguhan, ang kanyang boses ay mahina, na parang bulong na natatakot na marinig ng mga puno. Anak, iyon na yon, sagot ni Mang Tomas, ngunit ang kanyang boses ay may kirot na hindi niya maipaliwanag, na parang ramdam niya na ang mga mata na nakatingin sa kanila mula sa mga dahon. Habang papasok sila sa gubat, ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala, na parang sinisipsip ng mga puno, at ang hangin ay lumalakas ng mga bulong na hindi salita ng tao, kundi mga daing ng mga hindi na bumalik na mga ngahoy. Ang bawat puno na kinakalagkad nila ng itak ay parang sumisigaw. Ang tunog ng paghihiwalay ng kahoy ay parang pagkagat ng mga ngipin, at ang sap na tumutulo ay hindi ordinaryong sap kundi parang dugo na mabango ng metal at pawis ng takot. Nagtrabaho sila ng tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay tumitibok ng mabilis, na parang handa ng magpaulan ng dugo. Maya-maya, habang nagpuputol sila ng mga sanga, narinig nila ang isang tunog na hindi ordinaryo, parang mga yabag ng mga paa na walang tunog ngunit ramdam sa lupa, na parang mga anino na gumagalaw sa mga ugat. Ano yon? Bulong ni Uldarico, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot, na parang nakita niya ang mga mata na namumula sa gitna ng mga dahon. Hindi sumagot si Mang Tomas, ngunit hawak niya ang kanyang itak ng mas mahigpit, na parang alam niya na ang gubat ay buhay, at ang bawat hakbang nila ay nagigising ng mga natutulog na halimaw. Patuloy silang nagtrabaho, ngunit ang amoy sa paligid ay nagbago, mula sa amoy ng sariwang kahoy tungo sa amoy ng bulok na karne, na parang may mga bangkay na nakatago sa ilalim ng mga ugat. Biglang, mula sa gitna ng gubat, lumabas ang mga anino, hindi ordinaryong anino kundi mga figura ng mga tao na hindi tao, na ang kanilang mga balat ay maputla at puno ng mga gasa na parang kinagat ng mga insekto na may mata, at ang kanilang mga ngipin ay matulis at nagnining sa ilalim ng bahagya pang liwanag. Ang mga aswang na iyon ay hindi nag-iisa, sila ay marami, na ang kanilang mga mata ay namumula tulad ng mga bituin sa impyerno, at ang kanilang mga hawak ay hindi sandata kundi mga lubid na puno ng mga buto ng mga naunang biktima. Tae, ano sila? Sigaw ni Jonas, ngunit ang kanyang boses ay natigil nang makita niya ang isa sa mga aswang na lumalapit. Ang kanyang mukha ay parang mukha ng isang matandang pulubi na nakatira sa dulo ng kanilang baryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng tao, kundi mga butas na puno ng galit. Tumakbo sila, ngunit ang gubat ay hindi nagpapahintulot, ang mga ugat ay humihila sa kanilang mga paa, na parang mga kamay na buhay, at ang mga dahon ay humihima sa kanilang mga balat na parang mga dila ng mga halimaw. Nakabalik sila sa kanilang bahay ng gabi-gabi na, ngunit ang mga aswang ay sumusunod, na ang kanilang mga yabag ay walang tunog ngunit ramdam sa kanilang mga balat. Sa gabing iyon, habang nagtatago sila sa loob ng kanilang bahay, narinig nila ang mga kalabuan sa labas, mga tunog ng mga kuko na kumakalmot sa pinto, at ang mga bulong na kainin kayo namin na parang orasyon ng mga demonyo. Biglang, lumabas ang isang matandang pulubi sa labas ng kanilang bakuran. Ang mukha niya ay parang mukha ng isang matandang naninirahan sa dulo ng baryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na hindi mula sa araw kundi mula sa mga bituin ng mga ninuno. Ang matandang iyon ay hindi pulubi kundi isang ermitanyo, isang nilalang na may kapangyarihang labanan ang dilim, na ang kanyang balat ay puno ng mga guhit ng mga orasyon na kumikinang sa gabi. Naghanda ang mga aswang na umatake, ngunit ang ermitanyo ay hindi natakot, siya ay lumaban mano-mano. Ang kanyang mga galaw ay mabilis na parang hangin sa gubat, at ang bawat suntok niya ay parang kidlat na nagdudulot ng usok mula sa katawan ng mga aswang. Isa-isa niyang itinumba ang mga aswang, ang kanilang mga katawan ay nag-ulos ng itim na usok na amoy ng nasusunog na kaluluwa, at ang kanilang mga sigaw ay parang mga daing ng daan-daang biktima na nawala sa gubat. Ngunit ang pinakamalakas, ang daghanon, ay hindi madaling matumba, ang kanyang sungay ay lumalaki sa galit, na parang mga sungay ng demonyo, at ang kanyang mga kuko ay matulis na parang mga kutsilyo na puno ng dugo. Si Mang Tomas ay hindi na nakatiis, siya ay lumabas, hawak ang kanyang itak, at hinamon ang daghanon. Harapin mo ako, sigaw niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig na parang dahon sa bagyo. Naglaban sila, ngunit ang itak ni Mang Tomas ay hindi tumagos sa balat ng daghanon,
Ang balat nito ay matigas na parang balat ng puno na nabubulok, ngunit puno ng lakas na hindi natural. Biglang, lumapit ang ermitanyo, hawak ang isang punyal na puno ng mga simbolo na kumikinang na parang mga bituin, na dinasalan ng mga santo at puno ng kapangyarihang laban sa dilim. Lumundag siya sa likod ng daghanon, at sa isang mabilis na galaw, ginilitan niya ito sa liig. Ang dugo ng daghanon ay hindi ordinaryong dugo, kundi itim na likido na nagbubula at nag-uulos ng usok, na nagdudulot ng amoy na parang nasusunog na kaluluwa. Tumigil ang daghanon, ngunit hindi pa namamatay, siya ay gumalaw pa, sinubukan pang sakalin si Mang Tomas, ngunit ang sugat sa kanyang liig ay nag-uumos na parang apoy sa loob ng kanyang katawan. Magpaalam ka na, sabi ng ermitanyo, at itinarak niya ang punyal sa dibdib ng daghanon. Ang katawan nito ay unti-unting naging alikabok, na nag-uulos sa hangin tulad ng mga kaluluwa na naglalaho sa impyerno. At ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas, nakatingin sa kawalan ng may galit na hindi mawawala. Nang tuluyang mawala ang daghanon, nagpakilala ang ermitanyo, isa akong tagapagtanggol ng mga ninuno. Nagpakita ako sa iyo dahil kayo ang nagising sa kanya. Ngunit tuluyan na siyang nawala at maaari na akong magpahinga. Binigay niya ang punyal kay Mang Tomas, na kumikinang pa rin ang liwanag na hindi mula sa araw. Ito ay dinasalan ng mga santo, gamitin mo ito kung babalik ang dilim. Naglakad ang ermitanyo palayo, at ang kanyang figura ay unti-unting nawala sa dilim, na parang bahagi ng gubat na nagbalik sa pagkakatulog. Tiningnan ni Mang Tomas ang mga labi ng mga aswang, wala na silang bakas, na parang hindi sila umiral, ngunit ang lupa ay basa ng itim na likido na nagbubula pa rin, na parang buhay na galit. Mabilis na kumalat ang balita patungkol sa nangyari. Lahat ng mga kanayon nila ay humanga kay Mang Tomas dahil nagawa nitong labanan ang mga aswang at ang daghanon, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa ermitanyo, na ang kanyang tulong ay parang lihim na galing sa mga ninuno. Magmula noon, nawala na ang pangamba nila na baka sa mga susunod na araw o buwan ay gagambalain ulit sila. Ang gubat ay tinalbo, ang mga puno ay kinuha para sa panggatong, ngunit sa bawat kahoy na ibinebenta, ramdam nila ang alaalang ng mga daing. Kasabay nito ay ang pagkawala rin ang takot ng mga tao dito. Wala na ang mga bulong sa gabi, ngunit sa kabila noon, ang mga kwentong aswang ay nanatili sa kanilang mga isip, na parang mga anino na hindi mawawala. Kalaunan, nagkaroon pa sila ng karagdagang impormasyon patungkol sa nilalang na nakatira dati sa gubat, na ang daghanon ay hindi lamang isa, kundi bahagi ng isang lahi na naghihintay ng bagong galit upang gumising muli. Subalit kailanman ay hindi na nila iyon nakasagupa pa, o hindi ba? Sa mga gabi na walang buwan, naririnig pa rin ang mga bulong na, uwi na kayo, at si Mang Tomas ay hawak pa rin ang punyal, handa ng labanan ang dilim na maaaring bumalik anumang oras. Isang taon ang lumipas, ngunit ang kapayapaang iyon ay parang isang ilusyon na mabilis na maglalaho. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya, nagising si Mang Tomas sa tunog ng mga kuko na kumakalmot sa pinto. Ang tunog ay hindi ordinaryo, kundi parang mga ngipin na nagkakagat sa kahoy, na nagdudulot ng kirot sa kanyang balat kahit hindi siya nakikita. Bumangon siya, hawak ang punyal at lumingon sa bintana. Sa dilim, nakita niya ang mga anino ng mga puno na gumagalaw, na parang mga braso na humihila, at sa gitna, isang figura ng matandang babae na nakangiti, ang kanyang mga ngipin ay matulis at puno ng dugo. Bulong nito at ang kanyang dugo ay nag-init. Tumakbo siya sa kanyang mga anak na natutulog ng mahimbing, ngunit ang mga bata ay nagising, ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng takot. May darating na muli, sabi ni Carlito, at sa oras na iyon, alam niyang ang sumpa ay hindi pa natatapos. Sa sumunod na araw, nagdesisyon siyang magtungo sa isang matandang mananambal sa kabilang baryo, na kilala sa kanyang mga orasyon laban sa mga aswang. Ang daan papunta roon ay madilim, puno ng mga puno na parang mga bantay ng dilim, at ang hangin ay mabango ng bawang at abo. Ang kubo ng mananambal ay maliit, gawa sa kawayan, ngunit puno ng mga bote ng gamot na nagliliyab sa dilim at mga krus na nakabitin na parang mga sandata. Ano ang dala mo sa akin? Tanong ng matanda, ang kanyang mga mata ay matalino, ngunit puno ng mga guhit ng mga nakaraang laban. Ikinuwento niya ang lahat, ang gubat, ang mga aswang, ang ermitanyo, ang punyal, at ang mga bangungot na puno ng mga uod at dugo na hindi nawawala. Tumango ang mananambal, iyan ay hindi simpleng aswang, iyan ay isang lahi ng daghanon na may sumpa mula sa mga ninuno. Ang punyal ay sapat, ngunit kailangan mong gumamit ng banal na gamot,
bawang, kalamansi, at orasyon na paulit-ulit sa gabi. Binigyan siya ng isang supot ng bawang na pinalakas ng mahika, na ang bawat butil ay kumikinang na parang mata ng mga anghel, at isang papel na puno ng mga salita na hindi mabasa ngunit ramdam ang lakas nito sa kanyang ugat. Ilagay mo ang bawang sa mga pintuan at bintana, at sabihin mo ang orasyon tuwing lumalim ang gabi. Ngunit tandaan mo, ang mga aswang ay hindi namamatay ng madali, sila ay bumabalik, mas galit, sa anyong hindi mo inaasahan, na parang mga anino na sumusunod sa iyong mga yapak. Umuwi siya na may kaunting tapang, ngunit sa gabi, ang mga bulong ay bumalik, tae-tae. At sa labas ng bintana, nakita niya ang mga anino na gumagalaw, na parang mga kamay na humihila sa kanyang pinto. Nagdasal siya, hawak ang bawang, at ang amoy nito ay nagpalakas ng apoy sa kanyang puso. Ngunit ang takot ay nanatili, isang anino na hindi mawawala. Sa mga sumunod na linggo, ang baryo ay nagdagdag ng mga patulya, mga tanod na hawak ang mga krus at bawang, na nag-ikot sa gabi upang pigilan ang mga anino. Ngunit isang gabi, nawala ang isang tanod, natagpuan siya sa gubat, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat na parang kinagat ng mga kuko, at ang kanyang mga mata ay bukas, nakatingin sa kawalan ng may ngiti ng takot, na parang nakita niya ang mukha ng daghanon bago siya kinain. Doon napagtanto ni Mang Tomas na ang laban ay hindi pa tapos, ang mga aswang ay hindi lamang sa gubat, kundi sa bawat anino, sa bawat bulong ng hangin, at sa kanyang sariling mga bangungo. Lagi niyang hawak ang punyal at ang kamay ng kanyang mga anak, handa ng labanan ang dilim na maaaring bumalik anumang oras. At sa tuwing lumalim ang gabi, ang hangin ay nagdudulot ng mga tunog na hindi tunog ng hangin, kundi mga daing ng mga hindi pa nakaligtas na biktima, na nagpapaalala na ang gubat ng San Isidro ay buhay. Puno ng mga mata na naghihintay ng susunod na pamilya na magsisumugal sa kanyang dilim. Paglipas ng ilang buwan, ang baryo ay tila payapa, ngunit ang mga tao ay laging mapagmatsyag. Si Mang Tomas ay naging isang bayani sa kanilang mga mata, ngunit sa kanyang mga bangungot, nakikita niya ang mukha ng daghanon na bumabalik, ang kanyang sungay ay lumalaki, at ang kanyang mga kuko ay humahagod sa kanyang balat. Isang araw, habang nagbebenta ng panggatong sa kabilang baryo, nakita niya ang isang matandang babae na mukhang katulad ng ermitanyo, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang ngiti ay parang ngiti ng mga patay. Hawak mo ang punyal, bulong nito, at ang dugo ni Mang Tomas ay nagyelo. Tumakbo siya pauwi, ngunit alam niyang ang sumpa ay hindi nawala kundi natulog lamang, handa nang gumising sa susunod na galit ng gubat. Sa mga taon na sumunod, ang mga anak ni Mang Tomas ay lumaki na may takot sa gubat, ngunit hawak ang mga kwento ng kanilang ama bilang proteksyon. Si Ben ay naging isang mangangahoy na laging may bawang sa bulsa, si Uldarico ay naging tanod na nag-ikot sa gabi hawak ang krus, si Carlito ay naging kwentero ng mga orasyon, si Jonas ay naging manggagamot ng mga sugat mula sa mga anino, at si Ruben ay naging tagapagtanggol ng baryo laban sa mga estrangherong dumadaan na may mga mata na namumula. Ngunit sa bawat gabi, ang hangin ay nagdadala ng mga bulong, uwi na kayo, at ang punyal ay kumikinang sa kamay ni Mang Tomas, handa ng labanan ang dilim na hindi kailanman nawawala talaga sa San Isidro. Isang gabi, ilang taon na ang lumipas, nagising ang buong baryo sa mga sigaw mula sa gubat, mga sigaw na hindi ng tao, kundi ng mga halimaw na nagigising muli. Si Mang Tomas, na ngayon ay matanda na ngunit hawak pa rin ang punyal, ay tumayo at lumabas, ang kanyang mga anak sa likod niya. Ang gubat ay buhay muli, ang mga puno ay gumagalaw, at ang mga anino ay lumalabas, ngunit hawak ang punyal, alam niya na ang laban ay hindi tapos, ngunit handa siya, para sa baryo, para sa kanyang pamilya, para sa mga kaluluwa na hindi pa nakaligtas.